nasa likod ko, yan po si Nuno. Isa pong mandirigma yan dito daw sa Portugal yata. Hindi ko lang din na ano, pero lalagay ko dala sa screen yung description na para mas madali intindihan. Mahirap pa. Kaya si Nuno ang pangalan, Nuno Alvarez Pereira, isang kilalang mandirigma dito sa Portugal, no? Ano. At dito naman sa gilid ko, isang kakaibang simbahan. Wow, Gothic Cathedral. Wow, ang ganda, men. Sobrang ganda, nakaka-inlove sa ganda. Pupuntahan namin ngayon mga simbahan tsaka mga monasteryo. Punta kami sa monasteryo, no? Kaya standby lang po. Bawat naintindihan ko susubukan kong i-discuss, pero magagawin ko rin po, lalagyan ko na description sa video. Ha? Bye. Mga kasapi, tingnan nyo po, oh, mga kaibigan, grabe, ang ganda. Hindi ko na matandaan kung hindi ko alam kung anong klaseng cathedral po to. Basta ang alam ko, Gothic Cathedral po to. Nahanap ko kami dito. Dahil po, pasok lang kami, ha. Look at this, guys. This is limestone. Sa mga bundok po ng Portugal po nakukuha yung mga limestone na yan. Ayan po, napakaganda. Hindi ako gaano makapagsalita kasi bawal po maingay, ha. Limestone. Kitang kita po na talagang dumating dito yung mga ano. Tingnan nyo yung mga sahig ko, guys. Ano, uneven siya. Talagang ayan pa rin noong unang panahon, no? Ayan pa rin yung mga limestone. Oh my God, nakakakilabot sa ganda. Ang ganda. Look at that, oh. Yung ano niya, kanyang hindi, yung mga bato, kaibaba din. Ito po yung hardin dito sa loob ng pinakasimbahan. Ayan po, nung hari na si King Jao ba yun? Alam nyo, nung unang panahon, hindi daw ho ganyan yung kaganda yung mga arko na yan. Ayan, nakikita mo yung mga arko. Hindi ho yung ganong kaganda noon. Kaso nagkaroon sila ng renovation, gumawa sila ng mga works, kung ano-anong works. Ayan po, napaganda po nila ng ganyan itong hardin dito po sa cathedral na to, sa cathedral, no? Nakalagay naman po dito sa mga screen nyo yung mga description. Bawat eksena pinapakita ko dito, napakaganda po. Hindi na nyo, mga limestone, granite, mga talagang galing po sa bundok yan, ng binuo. Pasensya na po dun sa iba, hindi ako makapagsalita kasi bawal po maingay kapag napapagalitan po ako, no? Pero mahina pa din yung boses ko ngayon, so sisikapin ko po na laging itong bawat eksena sa description sa screen. Lalagyan ko na description na, guys. Sige.
Yan, as per tomb daw to ng mga sundalo. At ito naman nasa taas, si Christ the Trenches. Christ of Trenches, parang galing daw sa government ng France, sa Republic of France, French Republic. Tapos binigay po dito sa Portugal. Yan. Ito yata ay dalawa pong unknown soldiers ang nakalibing dito sa yung mga remains nila nilipat mula sa France at Africa, no? Naging bayani sila dito sa Portugal. Yan. At ito yung kabuuan, ito po, tingnan natin, no? Ayan po, ang ganda-ganda. Talagang lalagyan ko po ng description na bawat video, no? Pasensya na po, I mean dito po sa video, sa screen na napapanood nyo, maglalagay po ako ng description nang sa gayon po mas maintindihan, no? Salamat po. Po mga kaibigan, napakaganda po ng interior. Actually napaganda na lang daw po nila to, hindi na ho to ganito dati, no? Nung araw po hindi daw po ganyan yan. Dito nakakapagsalita ako ng maayos, no? Kasi labas to, ayan. Pinaganda na lang daw po nila to, yan, tinan mo. Pero nung araw daw po hindi naman daw yang ganyan. Kwento sa akin ng tour guide, no? Pero ang masabi ko lang, magandang maganda. Look at the exhibit, guys, no? One of my favorite exhibit, this one in Macau. Ito yung huling flag na ito yung the last Portuguese flag raised in Macau and lowered at 5 p.m. of the 19th of December 1999 during the act of transfer of territory of the nation of the China's Popular Republic, thus ending symbolically the Portuguese Overseas Empire, handed to the combatants on the 4th of March 2016 on the exhibition Unknown Soldier Opening Museums on the 9th April 2016. Yan po. This was in Macau, I think, no? Yan. Mga exhibit po to ng mga dating mga kagamitan. Mga nila, ang daming mga kagamitan, no? Mga artifacts. Preserve nila yung sa akin. I don't know this one. Tomb din yata to. Tomb ni hindi ko alam hindi ko mabasa. Tomb daw po siya, tomb, no? Ito po mga artifacts po lahat yan, mga iba't ibang historical things. Napaka ganda. Na-preserve po lahat mabuti. Isipin mo nung unang panahon, no? Sana sa atin din magaganda din. Yan po. Yan. Look at this, guys. Ang ganda ng hardin. Supposed to be, this garden is parang ng mga monks daw to, taniman ng monks. Yan, no? Nakakatuwa. Talagang well preserved, no? Well preserved yung pagka niya sinauna, andyan pa rin. So, ayan. Wala, nakakatuwa lang po pag masdan, no? Ang ganda-ganda. Well preserved at ang ganda na nagwawalis. Yan, anyway. Sige po guys, babay muna. As you can see, nasa monastery tayo. Ang dami mga monasteryo. Ayan, no? Monasteryo po yan. And this one is a Monastery of Santa Maria de Victoria. Yan po. Yan. Holds the royal pension. Is milestone. Grabe, ang dami. At pupunta tayo ngayon dun sa mga chapel na mga hindi natapos daw. Unfinished. Marami daw ditong mga chapel na itinayo na matadaanan natin dyan. Pupuntahan natin. Kaso sa kalungkutan pong palad, hindi daw natapos yung mga chapel, no? Pero ngayon pa rin pinupuntahan siya ng mga turista. Yun. Yan, mga hindi tapos na chapel daw to, sabi nila. Tingnan po natin. Yan po. Mukha nga, pero parang tapos eh. Kahit sinabing hindi tapos. Mga kaibigan, isang magandang kapilya na naman o chapel. Napakaganda. Sabi daw mga unfinished chapel. Ewan ko lang kung saan ang unfinished chapel dyan. Parang tapos naman. Makikita natin sa loob. Papasok tayo.
Welcome to the unfinished chapel daw ah. Oh my God, parang may mga bakat-bakat pa yung mga ano. Ayan po, ang ganda oh. Ayan po mga kaibigan, sobrang ganda. Ayan oh. Pakaganda. Supposed to be po, may mga bubong dapat yan. Dahil hindi nga daw natapos, kaya walang bubong, no? Kaya ayun, ang tawag dito ang mga unfinished chapel daw. Ayan po, tinan nyo. Yan, may bubong po dapat dyan pero hindi na natapos, kaya ganyan. Unfinished tomb daw po yan. Talagang mano-manong ginawa po yan. Kung titingnan nyo, mano-mano yan ha. Inhukit, kinamay, kaso nga lang wala pang Black and Decker nun. Tsaka mga gamit na pang tractor yan. Ang ganda. At ito naman may tomb doon. Tomb daw yun ng isang hari. Tingnan natin. Ang tomb ni King Duarte at ni Leonor de Aragao, no? Mga king yan, king and queen. Yan po sila oh. Nakalibing po sila diyan, nakalagak yung mga labi nila diyan. Yan, tingnan niyo po oh. Napakaganda. Ito ba masasabi nating hindi tapos na chapel? Tapos na tapos eh. Unfinished chapel ba to? Parang hindi naman. Napakaganda. Supposed to be, ito na naman, isa na namang Tomb of Prince Jao, first son of King Alfonso. Ang daming tomb, no? Puro tomb. Ano mo, tomb. Ito yata bakanting tomb, no? Tsaka yun nandun, bakanting tomb. Tignan mo naman, no? Nakakilabot sa ganda. Ang ganda, ang ganda. Diyos ko po. Look at the architecture guys. So it's just like wow, medieval. Hindi, Gothic. Ano, pero pagdating dito, moderno. Pagdating dito, moderno. Pagdating doon, hindi. Sinauna pa din to. Yan, sinauna. Lahat. Pakaganda. Ganda ng design. Grabe. Pag tayo nasa palasyo. Okay, mga kaibigan, siya po si Nuno Alvarez Pereira. At ang huling sulyap, no, sa monasteryo ng Batalha, ewan ko, Batalha. Yan po, ito po yung kabuuan. Napakagandang lugar. Tingnan po natin, oh, ayan, ang ganda. Monasteryo ng Batalha, mga kaibigan. Yan po. Kamusta po kayo? Opo. Yan po. Kamusta po kayo, mga kabayan natin? Kamusta po, mga kababayan po natin yun. Namasyal din po sila dito. No? Anyway, babalik na ako sa basin eh. Hinihingal na ako. Bihira yan. Kakalakad. Puro lakad. Okay guys, bye-bye muna.